Ako si J4 Bugtong para sa Suroy Cagayanon. Kini si Donna Eroy para sa Suroy Cagayanon. Suroy kita sa Cagayan, mga nindot ka tambayanan, nga di ka mahayan. Suroy kita sa Cagayan, mga produkto o talento sa mga Cagayanon. CDO o CDO, Suroy Cagayanon. Mga higala, nangita baka mo og nindo tambayanan ug laaganan para maka-unwind og makarelax kauban ang imuhang kabarkada, kapamilya og hinigugma? Aniya na ang Edensolace. Ang Edensolace na imutang sa Upper Sumpong, Idahag, Cagayan de Oro City. Kung gusto ka magpa-chill-chill with friends, Edensolace is for you. Affordable rapod ang ilang entrance fee nga tag 20 pesos. Dili lang overlooking spot ug patsada nga tambayanan ilang gina-offer. Aduna pud sila yung mga pagkaon, sama sa pizza, fried chicken ug ang ilang ginahambog nga Edensolog meals nga tag 120 pesos rapod. Dili pud mawala ang ilang sitsiriya for pulutan and ilaha pud mga drinks nga gina-offer. Ang Edensolace spot kay perfect for family bonding. Kasi nag-ingon sa inyo ma'am nga mulaag mo daring dapita nga kani nga lugar siya dani siya laagan mga nita dari. Wala, actually nakita na ako siya sa Facebook nga nagkuan ko search ba nga Cagayan de Oro overlooking. So kanimo siya ni una ni kuan ni appear. Then mas dol-dol ra pud sa amo kay makasandig ra man mi. So nice gid siya. Dili pud malaay ang imong mga kids kay naay lang playground nga pambata pero bawal ang isip bata. Aduna pud sila tambayanan o cottage nga affordable ra gyud kaayo. Naay tag 120 pa ubos. Lami tambayan, chill-chill ug goods kaayo kung gusto ka mag-study diri labi na nga pirti kalami ug kanindot sa hangin. Not just for family, pero goods for friends pud ni ang Edensolace. Sa among pagtuyok-tuyok, among nailhan si Ma'am City Haima nga mikuyog ra pod sa iyang higala. So far, dugay na magyud ko diri gapuyo gyud sa Cagayan de Oro, pero first time gyud ni nga nakalaag ko diri sa Edensolace. Na encourage ko nga moanhi through pod sa akong amiga kay permi naman siya galaag diri. Ay, sige ko balik-balik diri kay iya mo ko permente og banon tas ganahan sad ko diri kay tsada ang view na ma-refresh ko. Kado kay dire kay kanang gusto magpa-chill-chill ra and kanang malimda ng mga problema yana. Aw lang. Pwede ba nimo dado ng imong uyab? Hastang pwede ha kung gusto kag heart-to-heart talk niya. Tsada sa vibe kung kanang magbakada bitaw. Mag-istorya lang. Kasing gid siya nga kuan nga marag layo sa syudad. Especially sa gabi, mas hidom ang good and dili init. Relationship wise, makakuan gyud kanang na makakuan gyud mo heart to heart talk gyud bitaw kay kuan hilom pud siya. Picture diri, picture dito, kinsa puy dili nga grabe mangyud ka nice og overlooking mga Cagayanons. Tsada pa gyud kaayo ilabi na og pahapon na, maglantaw og sunset with ka holding hands niya. Nice overlooking, affordable place, good for friends, family, and very relaxing a place. Asa pa kaana? Bisita lang sa Edensolace nga nimutang sa Upper Sumpong, Idahag, Dakbayan sa Cagayan de Oro City. Up next, kung naa kita'y patsyada nga mga lugar, dili sad mawala ang nagiyaya mga istorya sa kinabuhi sa atong mga kaigsuunan diri sa Dakbayan. Atong mahinabi ang usa ka student filmmaker sa CDO nga naila para sa iyang pagigugma sa iyang passion and craft. Atangi!
Mayong adlaw mga higala, another day, another story na sa din sa Suroy, Cagayanon. Kung asa atong suroy ng atong syudad o makikinabi sa mga local artists and filmmakers. Speaking of local artists, nakakita special guest karon. He is a local filmmaker known for his notable work in Cine de Oro Film Festival last December 2023. Walay lain, Direct Fern Umboy. So hi Direct. Hi Jay. Daghang salamat sa paghatag nimo og oras ug higayon para kita makapagkinabi about sa imong journey as a young filmmaker here in Cagayan de Oro. Yes, thank you so much po Jay for inviting me here sa inyong Suroy, Cagayan, right? Yes sir. And hopefully I could help and inspire people sa kanilang interview. So we know that you are already quite long na sa filmmaking and writing stories. So we are also an actor, way back since. writer and editor. So what initially inspires you to pursue writing and filmmaking? What initially inspired me? Actually, it starts way back before senior high school. Tungod na po di siya sa isa ka maestra ra po nga unexpected nga maestra. It's because siya pong isa nga person good nga nagsalig sa kuha and nag-push sa kuang limits to pursue this kind of platform. Naa ba kay signature style sir nga once makita sa imong audience ang imong film makaingon sila nga wow kang Direct Fern Umboy gid na siya nga film. Nibera na ako pataas. Kani nga video para sa akong It's either naa siya sa storytelling ang iyahang pagkasunod-sunod sa storytelling, sa story. And then naapoy isa ka symbolism or isa lang ka subject nga makita nimo sa film. It's either gihawid sa character, it's either makita sa frame. And kasakaron gina-build pa na ako siya nga signature and hopefully makita and mabantayan sa uban. And dili na ko siya istorya, it's because audience ay bahala mo kanan ang Mo identify. identify. So Direct, what are your hopes and dreams sa imong filmmaking career? Hopes and dreams sa akong filmmaking career. Very ambitious but ang isa good kay maka-create ko isa ka film, isa ka story nga makapag-unite sa mga Filipino and very ambitious siya, grabe siya kalisod kay as we all know kanon nga generation grabe kaayo ang like kana ganing makakita gyud spot na story dili gyud positive lagi mangita gyud sila mga kanay negative na so ma-create og story nga wala siya any comment nga makuhaan tong other generation nga negative gani nga ma-unite gyud ang Filipino nga I agree with that kind of story and very lisod siya but hopefully ma-create ko one. Yes, it is really a good idea sir for you to highlight the Filipino spots without negativities. Daghang kayong salamat sir for this very insightful interview and also thank you so much for sharing us your cinematic journey as a young filmmaker here in the city. So kay sir, na ba kayo gusto i-promote nga film or your Facebook page nga naa kayo mga post about your films? Yes. You can follow me on Facebook page FF Cine. So mag-post ko dito mga short films, mga skits and maybe mag-interview po ko sa mga local artists here in Mindanao. Diri na ito makita nga ang pagpaningkamot susama lamang sa pagbuhat og pelikula. Dili ini mahimong posible kung wala ang pagpursige para makabot kini. Just like a filmmakers, let's create a worthy story through success. And instead of becoming a passive viewers, let's be a directors of our own lives creating masterpiece through achievements. Ug ako si J. Ford Bugtong para sa Suroy, Cagayanon. Kung asa ikaw ug ang imong storya, bida! From a talented persona at naputas katauhan sa usa ka komunidad. Giunsa kanilang selebrar ang fiesta nga ilado ilabi na sa Cebu. At tangi ang musunod fiesta sa Bayabas, pagselebrar sa kultura o pakikinabi sa usag-usa. Viva Pet Senior! Tayo na sa sinulog, kitang tanan magsaulog. O di ba,
Isa sa mga ginaatangan nga fiesta diri sa Pilipinas ang Sinulog Festival nga ang syudad sa Cebu ang isa sa gasilibrar niini. Pero kabalo ba mo mga Cagayanons nga diri sa Cagayan de Oro City aduna puy barangay nga ga-celebrate sa maong pesta. Ali o gubanta sa Barangay Bayabas. Kada ikatulong Domingo sa Enero, gasaulog og pista sa Senior Santo Niño ang katawhan diri sa Bayabas. Isa pud sa giatang-atangan sa katawhan ang Miss Bayabas. Mga taong tudo suporta sa ilang kandidata. Mayong gabi sa tanan. Dili pod magpaulahiya ang mga kabatan-unan sa pagsayaw sa ilado nga sinulog dance. Mga maanyag nga kandidata ang nagpresentar sa ilahang zona. Singgit sa mga katawhan sa paggawa sa pabato sa ilahang zona, grabe ka bibo ug makita no sa gyud ang tinuod nga meaning sa pakighiusa. Me tratas como una princesa y me das lo que pido. Tú tienes el bati. Gisugdan sa intermission sa kandidata nga mga perting gwapaha. Kiay didto, kiay diri ug tungod kay pageant kiniya naagyoy mo daog. Y me vuelve loca tu lado salvaje. Tú me has dado tanto que he estado Ug ang gihirang na Miss Bayabas 2024. Miss Bayabas 2024 is David Number! David Number 7! Ang pinaka-highlight sa maong pesta ang ilang sakay-sakay o fluvial parade. Laing disenyo sa pambot aron isuroy ang mga Santo Niño sa dagat. Sa among pagtuyok-tuyok, among nahinabi si Chief Officer de Balocos ang maong nagmando sa mga Coast Guard sa sakay-saka. Ginabawal na to ang mga dili pwede sakay. Sa mga ginabawal, bawal 12 years old na bata, paubos. Mga ato mga edad-edaran, mga senior na to, di na pwede. Kanang nakainom, dili pwede. Buntis, dili. O mga PWD na to. All others, pwede na ta magsakay. Pero pagsakay sa bangka, depende po dun sa kadako ang bangka. So natay limited na pasahero kung pila ang makasakay sa bangka. Ngayon, during sa atong loading, so muna mag-secure ta, magtutantag mga marshals na to para ma-secure na to, ma-ensure na isa-isa ang pagsakay. So silag life jacket para wag mahimo sa nadautan aksidente sa tungang dagat. And during the parade na, mag-prosesyon na sila dito, maglinya gina sila assisted by our special operation group with our rubber boat na mag-ensure po na okay sila sa ilang pagdagat hantod sa mahuman na posisyon pagbalik. Barangay Bayabas, known for its unique way of celebrating Santo Niño Festival, which is Sakay-Sakay. Every year ni siya gina-celebrate ug isa po niya sa way nga magkahiusa ang mga tao sa Barangay Bayabas. Makainganyo po ni siya, not just from the Barangay Bayabas alone, but also sa mga tagalaing barangay who would love to see and witness this tradition. Thank you. Pagkahiusa, kalingawan o kultura, kini ang gipakita sa ato sa katawhan sa Barangay Bayabas. Ikaw, unsa nga istorya o laaganan ang gusto nimo atong laagan? Kini si Donna Eroy para sa Suroy Cagayanon.